Pero, kung pupuntahan po natin, yung original na pinagmulan ng salita. Sino po ang nagsabi ng out of Egypt I called my son? Yung po ay quoted lamang po ni Mateo, hindi Mateo. Yan po ay statement ni Hosea. Sa Hosea chapter 11, ganito po ang pagkakabanggit. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag ko aking anak mula sa Egypt. Itong statement po ito po ay hindi po ito predictive ng paglabas ng ating Panginoong si Kristo mula sa Egypto papunta po ng Jerusalem. It is not literally about the exit of our Lord Christ Jesus from Egypt. But Matthew understood Hosea chapter 11 verse 1 based on the context of Hosea. Matthew presents Hosea's intent not the literal exit out of Egypt, but the predictive of messianic prophecy bringing repentance and salvation to Israel. Yan po yung nilalaman ng aklat ng Isaiah. So tandaan po natin yung manuscript po, wala pong chapter and verse kagaya po natin. Kaya po pag binasa po nila yung talata, nabanggit po yung tinatawag na isang aklat, alam po nila kung ano ang nilalaman nun. Hindi po kagaya natin. John 3:16. Tapos na. Sa kanila po hindi. Kapag binanggit yung isang talata, alam po nila kung anong nilalaman ng buong talata na yun. Wala po silang chapter and verse. Kaya po kung babasahin natin yung Hosea chapter 11, tanggap po lamang po ang ating basahin. Ito po ang pagkakaroon. Lalo silang tinawag ng mga propeta, nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Egypto. Lalo silang tinawag ng mga propeta, ay lalo naman silang nagsihiwalay sa kanila. Sila'y nanganggahain ng mga baal, nangagsusunog ng mga kamangyan sa mga larawang inayuan. Gayon may aking tinuruan ng Ephraim. Naglumakad, aking kinalong sila sa aking mga bisig, ngunit hindi nila kinilala ang aking na pinagaling sila. Akin silang pinaglubayan ng mga tali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig, at aking naging sa kanila parang nag-aalis ng paningkaw sa kanilang mga panga, at ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. So ito po yung fulfillment na sinasabi ni Mateo. Hindi po yung literal exit ng ating Panginoon si Kristo sa aklat ng masadako ng Egypto. No? Israel was stubborn, yet God is full of mercy. No? So yung pinakikita dito ng ating Panginoon ni Mateo, nagkaroon ng katuparan yung hula ni Hosea ng pagbibigay ng tinatawag ng kanang pagpapatawad at kaligtasan sa bansa ng Israel. Hindi po yung literal exit ang tinabanggit. So ito ano po yung magiging decisive value, yung tinatawag na conclusive, yung tinatawag natin best observative conclusion po natin. Decisive po natin. Exegetical fallacies often arise from failing to identify the author, the speaker, or the person being addressed in a given text. So malaking bagay po, pati ito po ay hindi natin na-identify. Lalo na po, mapapansin po natin sa Facebook, marami po ang nagpo-quote ng mga Bible verses. Minsan po, pag binabasa ko, nakakainin ako. Lalo na po yung mga verses na binabanggit po, specific para po sa isang tao. Halimbawa po, yung aklat ng Psalms, na karamihan po ay specific po kay David. Eh, kapag ang utos ay ibinigay ko kay kapatid na sa isang kapatid, no? Kundi siya kay kapatid Davidan. Pinangako yung isang bagay. Eh, sasabihin naman ng isa kay kapatid na Jason. So, more consequence po yun. At yun po ang nangyayari po sa panahon natin ngayon. Kapag nagpo-post tayo sa Facebook na isang matalata na hindi naman tumutukoy sa pangkalatang tao,
at itumutukoy lamang po sa isang tao, nagbibigay po tayo ng false information. Okay. The chapter and verse system contributes to the contextual isolation when misused, either deliberate or unwittingly. And sometimes po, malaki po ang porsyento po yung deliberate na kanilang ginagamit yung chapter and verse para po ma-isolate o ma-misuse yung tinatawag na chapter and verse. So, pinag-aralan natin ang chapter and verse ay nilagay lamang po as locator para madaling tandaan yung talata. Hindi po ito nagbibigay ng kahulugan sa isang talata. Locator lamang po ito para mas madali pong tandaan ang isang salita. The similarities of words or phrases are misleading when context is ignored. Ito po yung paborito. Ito po yung technique ng Iglesia ni Cristo. Yung magkakaparehong salita, pinagdudugtong-dugtong para makabuo ng isang doktrina na sumusuporta sa kanilang kabuuan. So, the similarities of words or phrases are misleading when context is ignored. A quoted narrative expressed the intent of original author as interpreted and applied by the writer or speaker. Lalo po yung mga quotation po sabi, it is written. Kasi po pag ginagawa po na natin, kapag binasa po natin, una ito, so inuunawa natin kung ano. Wag po gano'n. Balikan natin kung saan ito galing. At tingnan natin po ano yung sinasabi ng sumulang po kilala sa mga. At yan po ang karamihang kamalian sa pagbasa po sa mga sulat ng apostol na sila. Tinatanggal po nila, palwa sinabi ni Apostol Pablo at nasusulat, balikan natin kung ako saan galing kinuha ito ni Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay isang dalubhasa sa kausan siya nag-aral sa paanan ng Ganyaman din. At hindi natin siya maunawaan malibang pag-aaralan po natin kung ano yung behavior niya. Meron po tayong tinatawag ng mga forensic expert, no? Lalo na po sa, ay hindi Germany ang yan. Ay hindi Germany ganito, hindi kasunod. Bakit? Kasi pinag-aaralan po nila yung karakter ng tao. Kaya nga po yung aklat po ng libro, bagamat wala pong sinasabing sumulat, identify na yun lang kung sino ang sumulat. Depende po doon sa wording, style, ng pagkasulat. So, kaya ka dito mapapansin po natin yun. So, kaya sabi po natin, hermeneutics, na-apply po natin ang hermeneutics para po makita natin kung ano ang sinasabi talaga ng banal na kasulatan. So, ito po yung ating nakikita. Malaki po mga bagay na nakapagbibigay po ng influensya sa maling pag-aaral, yung chapter and verse. Yung similarity of words, sa susunod po pag-aaralan natin, paano natin pag-aaralan yung tinatawag na isang salita. Normally po kasi pag tayo nag-aaral ng salita, ginagamit po natin bilang English. No? Gagawin po na nahanap, ano ba, salitang worship, hanapin yung salitang worship, saan ba ginamit ang mga salitang worship, pipili na lang po ng talata. Meron pong tatlong Gregong ginamit. So, salitang maintenance salitang worship. Merong proskineo, merong latreya, iba po yun. Pero sa wikang English, yun ay translate as worship ng pagsamba. Sabi kagaya po ng salitang love sa wikang English. Meron siyang eros, meron siyang epilos, meron siyang agape. Alin din sa tatlo ang tinutukoy. So kaya ang sinasabi natin, similarities of words or phrases are misleading when context is ignored. And a quoted narrative expresses the intent of the original author as interpreted and applied by the authors. By the book's writer or his. So sa susunod po, tatalakayin po natin yung tinatawag yung last subject po dito, yung tinatawag natin when and where. At dito po ay isang malaking, ito yung paborito kasi ng Jehovah's Witness. Hindi po natin makukontra ang tinatawag ng Jehovah's Witness nung makataksa sa ating bahay. Normally, pag nalaman natin Jehovah's Witness ni Jehovah's Witness, dalawang aday. Either na pinagsasara natin ng pinto, tama ba? Sino nagsasara ng pinto? Kinakausap ba natin? Hindi natin sila kinakausap. Normally, pinagsasara natin sa pinto. Sa akin po, i-invite ko sila. Kung hindi natin alam yung when and where. Okay? Yan po ay magandang pang-kontra po sa
mga maling aral na mga droga.